Ayan, John chapter 19, babasahin natin ng verses 26 at saka 27. Pwede bang tumayo tayong lahat bilang paggalang sa pagbabasa? At siyempre, bago natin basahin, pinapahayag natin sa isa't isa. Pakisabi mo sa iyong katabi, pagpapalain ka ng Panginoon. Ayan. Matapos mabasa, please remain standing at hingi tayong wisdom sa ating Panginoon. John 19:26 at 27 sa New Living Translation. Dapat yan. New Living, hindi yan NIV. Okay? Basahin na natin. Handa po. Basa. When Jesus saw his mother standing there beside the disciples he loved, he said to her, "Dear woman, here is your son." And he said to his disciple, "Here is your mother." And from then on, this disciple took her into his home. Ama, salamat po at ang salita mo ay muling malayang naipapangaral, nababasa, napag-aaralan, at higit salamat kasi ito ay pagkain. Ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa iyong bibig. At dahil diyan, Lord, kami ay nakahandang kumain. Busugin mo kami ng iyong salita. Hindi lamang ang maging malusog ang aming spiritual na buhay, kundi yung lakad namin ay maging matuwid. Bayaan mo na sa pag-aaral namin sa iyong salita ay mapangunahan kami ng banal mong Espiritu sapagkat kung wala ka, wala kaming magagawa. So Lord, sa iyo na namin ito ikinukomit. Pagpalain mo kami, magsalita ka, at makikinig po kami, magpapailalim sa power at authority ng iyong word. In Jesus' name, Amen. Salamat, makakaupo na po. Allow me na i-share sa inyo ang paksang may pamagat na ayan, okay. The hidden heart of motherhood. By the way, happy Mother's Day. May kakaibang programa tayo sa mga nanay na hindi kaparehas ng tradisyon nating ginagawa na pinapupunta sa harap, pinagpe-pray, ina-appreciate. First time nating gagawin na ito ay pagkatapos ng service, may konting lunch at doon po yung inihandang espesyal na programa para sa mga nanay. Okay? Hihilingin kong saglit ang inyong partisipasyon na ating pagganahin yung ating imagination sa simula ng ating pag-aaral. Okay lang po ba yun sa inyo? Nandiyan pa ba kayo? So, papaganahin natin sandali yung ating imagination, okay? Nakahanda na po ba kayo? O, simulan na natin. Punta tayo sa isang tahimik na kusina. Kasama ko ba kayo? So, punta tayo sa isang tahimik na kusina. Madilim pa kasi madaling araw. Ang members ng family ay tulog pa, pero may gumagalaw dun sa tahimik na kusina na yun. Yung gumagalaw doon ay isang figura at naghahanda ng agahan at magiging baon ng miyembro ng pamilya. Ang kanyang katawan at mga kamay, masasakit pa rin, pagod pa rin, kahit ba nakatulog siya ng masarap ng magdamag. Kasi walang katapusang gawain ang ginawa niya sa buong araw na nagdaan. Tulad ng mga pamamalengke, pagluluto ng makakain, agahan, tanghalian, hapunan, paglalaba,
pagplantsa, pagtiklop ng mga naipong mga damit. Nadagdagan pa ng mga pagliligpit ng mga kalat, nilinis, iniwang kalat ng mga anak. Lumilinaw na po ba sa inyo, sa inyong imagination kung sino yung gumagalaw doon sa madilim na kusina? Nakapanood na ba kayo sa pelikula nung bulag tas inoperahan? Tapos nung tinanggal yung piring, parang mula blur, yung vision niya biglang lumilinaw. So parang ganon yung imahinasyon natin na unti-unting lumilinaw yung gumagalaw sa kusina. Yes po, ang nakikita ninyong malinaw ay isang ina. Hindi asong alaga, hindi si yaya, at lalong hindi magnanakaw. Si nanay po yun. Yung ating nakikita dun sa kusina. Alam niyo ba, everybody look at me, wala akong pumapalakpak sa kanya. Kanyang ginagawa. Walang salitang mga papuring maririnig, lahat tahimik. Walang spotlight na tumututok para siya ay parangalan. Gayunpaman, yung tibok ng puso ni nanay, ramdam hanggang langit. Yun bang kahit walang pumapansin sa kanilang tahimik at patagong mga gawa, pero kinikilala ng langit. In fact, ang tawag ng langit sa ginagawa nila ay unseen labor of love. Naniniwala po ako, napakarami niyan. Di lang natin nakikita yung iba. Andiyan pa kaya? Sa mga nanay naririto, mothers, your unseen labors are eternal investments. Itong Matthew 6:4, bagamat giving ang context, applied po ito sa mga nanay kasi yung ginagawa nila ay giving. Pagkakaloob sa miyembro ng pamilya. Ano sabi ng Matthew 6:4? Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Walang pumapansin sa inyong ginagawa, pero nakikita ng langit yung ginagawa nyo sa lilim ng kadiliman o sa matahimik na sandali. Applied din sa inyo ang verse na ito. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Verse 24, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a what? Reward. It is the Lord Christ you are doing. Yung mga sakripisyo ninyo, mga nanay, sa inyong mga anak, sa inyong pamilya, paglilingkod din po yan sa Lord. Alam niyo ba yon? Kasi maliwanag ang Biblia, si Jesus ang nagsabi, yung ginagawa mo sa kapwa ay ginagawa mo sa Kanya. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Huwag niyo maliitin yung ginagawa ng mga nanay. Sabi ko sa inyo, kinikilala ng langit niya, ino-honor ng heaven. Yung kindness na ginagawa ninyo sa inyong kapwa, kay Lord ninyo yun ginagawa. Clear po ang Bible dyan. Tuwing second week ng May, ang world ay nagdiriwang ng Mother's Day at ang parangal ay dahil doon sa mga nakikita sa kanila. Tulad ng mga nanay na nag-alaga, nakapagpalaki ng mga anak at nagsipagtapos, naging mga profesional. May anak siya na naging engineer, doktor, at marami pa pinaparangalan. Nagkalat sa social media yung mga pictures
na mga nanay, inayusan, minake-upan, dinamitan, pinost sa Instagram. Yung iba, pinarangalan kasi nagba-viral yung kwento ng kanilang buhay. Pero, ngayong umaga, inaanyayahan ko po kayong lahat na ating sulyapan ng mas malalim at pansinin natin yung hidden heart ng isang ina. Ang ibig ko pong sabihin sa hidden heart of motherhood, ito po isang metaphoric expression na tumutukoy sa malalim at hindi nakikitang sakripisyo. Pagmamahal, pasanin ng isang ina, tulad halimbawa ng panloob na pain na tinitiis. Hindi yung sinasabi ng mga nanay. Walang kondisyon na pagmamahal dala ng pagiging isang ina. Naku, ang daming sadyang isinulat sa Bible ng mga nanay na may hidden heart. Alam niyo ba yon? Nandiyan pa kayo? Sadyang sinulat sa Bible, mga nanay may hidden heart. You know why? Para sabihin sa ating lahat, wala man pumapansin dito sa langit, ino-honor yung ginagawa nila. Sabi ko nga, yung ginagawa ng mga nanay, walang pumapalakpak. Walang naririnig na, ang galing, ang sarap ng luto mo, lulusog mo kami. Walang ganong mga papuri. Pero sa Biblia, pag-aralan ninyo, ang daming isinulat na mga hidden heart ng nanay, kinikilala ng langit. Una, sulat nyo, yung sting, hindi natin nakikita, no? ng kalungkutan na tinitiis ng isang nanay. Ito yung mga hindi nasasabing sakit na dala nila, alang-alang sa pagmamahal sa kanilang anak at sa iba. So, titiisin na lang nila yan, hindi nila sasabihin na nasasaktan sila. Tama ba mga nanay? Remember, dati naaral natin yung Shunammite woman, naalala ninyo? Yung 2 Kings chapter 4. Una, wala siyang anak. Pero dahil sa kindness niya kay Prophet Elisha, ay tinugon ng Lord yung panalangin niya na siya ibigyan ng anak. Maalala niyo ba yan, yung istorya? Okay. Hindi nagtagal, sumakit bigla yung ulo ng bata. Lumaki na yung bata, sumakit ang ulo. Dahilan ng kanyang pagkamatay. Alam niyo ba kung saan namatay yung bata? Sa kandungan ni nanay. Dali-daling tumakbo itong Shunammite woman kay Elisha. Yayamang si Elisha ang nag-prophecy na siya'y magkakaanak. So balik siya kay Elisha. Nung makita ni Gehazi, si Gehazi ay servant ni Elisha, nung makita ni Gehazi na itong Shunammite woman papunta na kay Elisha, ay inutusan ni Elisha, tanungin mo, kamustahin mo, bakit siya pumunta dito? Ito yung tanong ni Gehazi. Run to meet her and ask her, are you all right? Is your husband all right? Is your child all right? Ano sagot ng babae? Nung Shunammite woman? Ano sagot niya? Everything is all right, she said. Napunan niyo ba yun sa Biblia? Hidden heart ng isang ina. Hindi niya sinabi yung totoo. Tama ba? Nandiyan ba kayo? Sakit yun, yung namatay sa kandungan mo yung anak mo. Pero ang sagot niya, everything is all right.
Hindi niya sinabi yung nararamdaman niya, but sa loob niya, her heart screamed. Kahit anong basahin yung Bible commentary, wala kayong makikita na ang issue dyan ay nagsinungaling yung Shunammite woman. Wala po. Hindi po nyo makikita na sinabi yung Shunammite woman nagsinungaling. Hindi po. Kasi ang issue dyan, mga minamahal, na ang mga nanay ay sadyang nagtitiis, hindi sasabihin yung pain, yung kanila nararamdaman, alang-alang sa pagmamahal. Isang araw, nakita ko umiyak yung mother ko. Bata pa ako nito. Nilapitan ko siya. Sabi ko, Ma, ba't ka umiiyak? Alam niyo ang sagot niya? Anak, natinik lang ako. Pero alam ko, hindi siya nagsasabi ng totoo. Ramdam na ramdam ko, kitang-kita ko sa kanya, mayroon siyang mabigat na problema. Hindi niya sinasabi. Alam ko sa aking loob na nahihirapan siya. Ayaw niya lang na malaman ko dahil sa kanya, mas pipiliin niya na siya ang mabigatan, wag lang ako. Alam niyo, lahat ng mga nanay nandito. Pakitaas nga po lahat ng mga nanay. Pakitaas ang kamay. Yun, no? Dami. Wala akong exempted. Makikita nyo, nakangiti sila. Pero marami po sa kanila, hindi pinapakita yung sakripisyo, dalahin, bigatin ng isang ina, tinitiis at hindi na lang nila ipinapakita alang-alang sa pagmamahal. Wala exempted. Lahat po ng nanay ganyan. I got saved nung 18 years old po ako. Nakilala ko ang Panginoon bilang Lord and Savior. In short, sa loob ng 18 years, nung hindi pa ako mananampalataya, ay hindi ko na mabilang kung ilang beses kong sinuway ang aking nanay. Sa loob ng 18 years, hindi ko na po mabilang yung pambabastos ko sa nanay ko. Alam niyo ba, nakwento ko na yan, no? Maraming beses, minumura ko ang nanay ko nung panahon na yon. Nakaturo pa yung kamay ko. Sa loob ng 18 years, hindi ko na ho mabilang na inaway ko siya, sinigawan ko siya. Alam nyo, lahat ng mga evil na ginawa ko sa kanya, ang gagawin niya lang, titignan niya lang ako. Na parang lingwahe yung kanyang tingin na nagsasabi, anak, masakit. Hindi mo naunawaan yung ginagawa mo. Walang salita. Titignan niya lang ako. Nung nasave na ako, binago na ako ng Lord, nakasama ko lang ang mother ko, if my memory serves me right, 3 to 4 years lang. Kasi nagpunta na siya sa Amerika at nakapangasawa na muli. So doon sa 3 to 4 years na binago na ako ng Lord, gusto ko sanang bumawi. Pakiramdam ko kulang yung bawi kasi 18 years ang dami oh. Puro kalokohan ang ginawa ko sa mother ko. And then meron lang akong 3 to 4 years na bawian siya. Parang sising-sisi ako na ang dami kong ginawang mali. Hindi ako nakabawi. Hanggang sa siya'y binawian na ng buhay, hindi ko na siya nakita.
Mga anak, kung bubuksan nyo lang ang laman ng puso ng inyong mga nanay at makikita ninyo yung dami ng tinitiis nila alang-alang sa pagmamahal niya sa iyo. Mula pa nung pinanganak ka. Pag nakita mo yung laman ng puso niya, mapapahiya ka sa pagsagot-sagot mo ng hindi maganda. Pag nakita mo ang laman ng puso ng iyong nanay, mapapahiya ka sa hindi mo pagsunod sa inuutos niya. Pag lalo na nakita mo yung tiniis niya para sa iyo. Doon lang sa pinapanganak tayo. Alam niyo ba yung hirap nung tiniis ng nanay? Hindi niyo kayang pantayan. No wonder sasabihin talaga ng Biblia ang salitang ito, Kawikaan 13:17. Ang anak na kumukot siya sa kanyang ama at laging sumusuway sa salita ng ina, basahin nga natin yung mangyayari, tutukain ng uwak ang kanilang mata at kakainin ng buwitre ang kanilang bangkay. Nararamdaman niyo ba yung sinasabi ng Diyos sa mga anak na hindi nakakakita ng pagmamahal ng isang ina? God sees it as serious rebellion at may severe consequences for mocking and disobeying your mother. Mga anak, kailan nyo babawian ang kabutihang ginawa ng inyong nanay? Matapos na minamahal ka ng malalim sa kanilang puso. Kailan nyo sila babawian? May kasabihan, quote, ano pa ang magagawa ng bulaklak na ibibigay mo kung patay na siya? Diba, ang daming namatay na nanay, binibigyan ng malalaking, magaganda, mamahaling mga bulaklak. Aanin ni nanay ang mga magagandang bulaklak kung patay na siya. I wish mahaba pa na nakapiling ko ang mother ko dahil 18 years, puro pain ang binigay ko sa kanya. I wish mahaba pa. I praise God kasi sinulat talaga to ng Diyos sa Biblia, mga tahimik na saloobin ng mga nanay to teach us. Ino-honor ng langit yun. At dapat tayong mga anak, kilalanin natin yung tinitiis ng ating mga nanay. Amen po ba? Pangalawa na aking natutunan sa scripture, ito maganda to, huwag niyo mapalampas to. Yung uri ng panalangin ng isang nanay sa kanyang puso na hindi ninyo nakikita. Alam niyo ba nung bata kayo, nung may sakit kayo, abot langit ang panalangin ng inyong ina? Do you know that? Abot langit. Kung magagawa niya lang lumuhod na naglalakad para lang gumaling ka, gagawin niya yun. Pumasok na po ba sa isip nyo o natanong nyo na po ba, bakit mas higit na nasasaktan ng nanay kaysa tatay pag may nangyayari na hindi maganda sa anak? Natanong nyo na ba yan? Naisip nyo na ba yan? Yung ba't mas, alam nyo mga tatay, magaling magdala ng mga damdamin. No? Pero pag nanay, di ba, boom,
tayo, parang relax pa pero yung nanay, talagang taranta na eh. Tama ba? Tama ba? Tanong niyo na ba yan? Ayon sa pag-aaral mula sa University of Cambridge 2015, kapag ka umiiyak ang sanggol, tumataas ng 30 to 50% ang cortisol sa dugo ng ina sa loob niya ng ilang minuto. Halimbawa, may isang ina na nakitang nahulog ang kanyang anak, 5 taong anak, at sugatan ay biglang bumibilis ang tibok ng puso, lumalabas ang pawis, at gustong-gusto niyang yakapin, gamutin agad. Tama ba mga nanay? Kasi nga dahil dun sa cortisol tumataas. Ganon sila, mga nanay. Hindi lamang yan emosyon, mga minamahal. Yan ay chemical na reaksyon na nagbibigay daan sa mabilis na pagtulong. Kinonfirm ng science, tinatawag po yan na maternal stress hormone. Ang stress hormone ng isang ina ay natural na lumalabas sa katawan kapag ka nakikita o nararamdaman niya yung sakit ng kanyang anak. Parang alarm doon sa brain. Nagiging sanhi ng pag-alala, pagkataranta, at mabilis na pagtulong. Tawag pala dyan ay maternal stress hormone o cortisol. Connect natin sa ating topic. Naniniwala po ako na ang science at ang Biblia ay pinagtugma talaga ng Diyos upang ipakita sa atin ang kagandahan ng hidden heart ng isang ina. Ito ang hindi natin nakikita. Are you ready? Yung gaano kalalim ang panalangin ng isang ina. Bukod sa tinatawag na maternal stress hormone, meron pang pinatunayan ng science na tinatawag naman na bonding hormone. Sabi ng science, yung oxytocin naman, kanina cortisol, yung oxytocin o bonding hormone, bumabaha sa mother's brain sa panahong pinapanganak ka at kanya kang inaalagaan. Yan, mga minamahal, ay nagbubuo ng struktura sa puso't isip ng nanay kung kaya't merong tinatawag na unbreakable tie sa pagitan ng nanay at ng anak. The scripture reveals it more kasi yan pala, karakter din ng Diyos na inilagay sa nanay. It's God's design na ka-imprint sa mga nanay kung paano hindi napuputol ang relasyon natin sa Diyos kahit tayo pasuway. Ganon ang mga nanay. Kahit sino ka pa, murahin mo siya, talikuran mo siya, bastusin mo siya. Merong unbreakable tie. Bonding hormone na naganap. Exemption yung mga nagpapa-abort, tinatapon ng mga baby, kasi pinuspos na ni Satanas ang isip nila. Kanya hindi na gumagana yung bonding hormone. In general, lahat ng nanay, believer, unbeliever, merong unbreakable tie na relasyon. Naka-imprint. Kanya kahit palagi tayong pasuway, yet love pa rin ang makikita mo kay nanay. Tama ba? Tama ba? Karakter ni Lord tingnan nyo. Ginamit talaga ng Diyos sa mga nanay. Tingnan nyo. Isaiah 49:15. Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born? Though she may forget, ano sabi ng Lord? Basahin natin. Go, I will not forget you. Karakter ng God yun. Nilagay niya sa mga nanay.
unbreakable tie, bonding hormone. Oh, eto na. Ito na yung panalangin ng nanay sa mga anak. Pakinggan niyo. Kilala niyo ba si Nanay Rosa? Walang sumasagot dahil hindi niyo talaga kilala. Kwento ko na lang sa inyo si Nanay Rosa. Patunay ito ng ganda ng panalangin ng anak, na ina sa anak. Noong taong 2000, sa isang barangay dyan sa Quezon City, may isang nanay na nagngangalang Nanay Rosa. Ang kanyang panganay na anak na lalaki ay si Miguel, 22 years old. Kaya lang, itong si Miguel nahulog at naging bitag ng droga. Dati, si Miguel masipag na estudyante, tulong sa bahay, ngunit dahil sa masamang barkada, impluwensya ng sanglibutan ay naging adik sa shabu. Alam niyo ba? Araw-araw sinasaktan ni Miguel ang kanyang nanay. Araw-araw. Nananakit ng pisikal at emosyonal. Ninanakawan pa niya ang nanay niya palagi. Guess what? Halos mabaliw daw itong si Nanay Rosa sa pag-alala. Ito, maganda. Bawat gabi, at dahil nga may unbreakable tie na struktura na nilagay si Lord sa kanya bilang isang ina, kahit ang sama, kahit sinasaktan na siya, pinagpe-pray pa rin niya yung anak niya. Unbreakable tie, bonding hormone. Sabi niya, quote, Panginoon, ligtas mo aking anak na si Miguel mula sa tanikala ng droga. Nakikita mo ang kanyang pagdurusa at aking sakit na nararamdaman bilang isang ina. Basagin mo ang bawat kadiliman sa kanyang buhay. Punin mo siya ng iyong banal na espiritu. Hayaan mong makilala ka niya bilang dakilang tagapagligtas. Ginawa niya ito, mga minamahal, ng 3 taon. 3 years. Pray ng pray. Tuloy pa rin, sinasaktan pa rin siya ni Miguel. Pero si nanay, may unbreakable tie eh. Hindi talaga maalis eh. Nanay pa rin eh. Nitiis yung ginagawa ni Miguel. 3 years. Pinagpe-pray niya sa church, sa bahay, habang naglalaba, kahit nagtatrabaho bilang katulong sa palengke. Hindi siya sumuko. Kahit ba sinasabihan na siya ng mga kaibigan, kapitbahay, wala nang pag-asa yan si Miguel. Tigilan mo na. Isang gabi, nandiyan pa kayo? Isang gabi, habang lasing to si Miguel, sa isang madilim na kanto ay nagkaroon ng aksidente, nahulog sa malalim na manhole, halos ikamatay ni Miguel. Sa ospital habang comatose, siguro nampug. Narinig daw ni Miguel ang boses ng kanyang nanay sa kanyang panaginip. At ang sabi daw ng nanay, anak, bumalik ka na kay Jesus. Yun daw, dinig ni Miguel doon sa dream niya habang comatose siya. Bigla siyang nagising at humingi ng sorry sa kanyang nanay. Doon na nagsimula yung pihit ng hangin, dinadala na si Miguel ni Nanay Rosa sa isang Christian rehab center dyan sa Rizal. Doon tinanggap ni Miguel ang Panginoong Jesucristo bilang kanyang tagapagligtas. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Pagkatapos ng 6 months
na rehab, lumabas siyang bagong nilalang, wala ng droga, puno ng pananampalataya. Ngayon, sino na si Miguel? Ready na kayo? Dakilang lingkod ng Diyos. Amen ba? Kasi pastor na po si Miguel ngayon. At the age of 35, pastor siya ng isang lumalaking church dyan sa Quezon City na may 500 miyembro. Nagpapatotoo siya sa buong Pilipinas na tungkol sa kapangyarihan at panalangin ng kanyang ina. Wow! Siya ang founder ng Ligtas sa Droga Ministry. Ganda. Tumutulong sa mga libu-libong adik na magbago at makilala ang Panginoong Kristo. Alam niyo, bawat sermon niya, hindi nawawala yung salitang, kung binago ako, kayo rin pwede, salamat sa panalangin ng aking ina. Wow. Wow. Ganda. Yun ang masarap na pag-honor sa nanay. Wow. Alam nyo, si Nanay Rosa patuloy pa rin nananalangin, pero this time, ang panalangin naman niya ay Miguel ng maraming nanay na nagtitiis din sa sari-saring pain. Yun na ang ginagawa niya. Ito ay patunay na ang panalangin ng nanay hindi natatalo basta-basta ng anumang kadiliman. Pwede ba palakpakan natin si Lord dyan? May nagtanong sa dating presidente ng Amerika na si George Bush tungkol sa kanyang personal na kaligtasan at kanyang relasyon sa Panginoong Kristo. Alam niyo sagot ni George Bush sa kanya? Sabi niya, quote, gusto kong sabihin sa iyo ng aking ina ang pinakabanal na tao na nakilala ko sa buhay ko. Yung kanyang impluensya ang dahilan kanya nakilala ko ang Panginoong Kristo. Di ba palakpakan natin si Lord? Ganda na. Si Agustin, isang dakilang theologian, ay isang dating pasaway na batang lalaki, ngunit hindi niya maiwasan ang panalangin ng kanyang ina na si Monica. Si John at Charles Wesley na founder ng simbahang Methodist. Kanya yan nakakilala sa Panginoon dahil may isang nanay na nagngangalang Susana na palaging nananalangin. Di ba? 12 yung anak niyan. Dami, no? Nakwento ko na sa inyo na palagi daw yan nasa rocking chair, nagtatakip ng tuwalya sa muka. At alam na ng mga anak na pag ginagawa ng nanay yun, ibig sabihin nananalangin siya. Huwag istorbohin. John and Charles Wesley. Sabi ni Charles, kung gusto mong malaman kung sino ang mother ng Methodist Church, si Susana Wesley yun. Wow. Billy Graham sumulat ng aklat tungkol sa kanyang banal na nanay. Sabi niya, quote, there is nothing greater than raising a baby for Christ. Never underestimate the power of a mother. Ako po ay bunga ng panalangin ng aking nanay. At natutuwa ako, narinig ko yun sa bibig mismo ng aking nanay. Yung salitang, anak, matagal kitang pinanalangin. Ang sarap ng mga hindi natin nakikita sa mga nanay. The hidden heart of a mother. Na ang langit, palagi, kitang-kita sila. Mother's Day, siguro kung meron man na maganda na nag-iisip kayong regalo nyo sa nanay nyo,
alamin ninyo yung nasa loob ng kanyang puso. Acknowledge niyo yun. Kanya sa ating huling pagbubulay, na yung unseen struggle ng nanay, dapat ino-honor. Kinikilala ng Panginoong Jesucristo yung unseen sorrow na tinitiis ng isang ina. Remember si Mary sa paanan ng cross, nakapako sa cross, yung scripture reading natin? Standing beneath her son's torture, kitang-kita ni Mary yung anak niya, na nung balitaan ni Angel Gabriel, dadalhin mo ang tagapagligtas, joy! Joy, overflowing joy, na malalagay sa sinapupunan ang tagapagligtas ng sanglibutan. Overflowing joy. But here, sa paanang cross, ay nakikita niya yung anak niya, naghihirap, pinako sa cross. Alam niyo ba, saka sinabi ni Lord yung binasa natin kanina. When Jesus saw his mother standing there beside the disciples he loved, he said to her, "Dear woman, here is your son." And he said to his disciple, "Here is your mother." And from then on, this disciple took her into his home. Yan, mga minamahal, hindi lamang habilin, kundi isang parangal sa nararamdaman ng nanay. Mother's pain are honored by God. Dapat tayo, ino-honor din natin yan. Maganda nga, isang araw masabi natin, mula sa ating puso, I see your heart and it moves me to gratitude. Nag-iisip ba kayo ng magandang regalo sa nanay na matutuwa ang langit? Siguro kung may mga sabi tayo hindi maganda kay nanay, medyo tumaas ang boses natin, medyo nakasalita tayo hindi maganda, alam nyo? Say sorry to God. Say sorry to God. Kasi hindi natin alam yung nasasaktan natin na nanay na dinesign ng God na may hidden heart. Sarap na ipanalangin ng mga nanay na sila'y palakasin pa ng Panginoon. Di ba? Ngayong Mother's Day, bigyan pa sila ng magandang health, mahaba pang pasensya. At sa magandang panalangin na ngayong Mother's Day, yung maintindihan natin ito, yung hidden heart nila. Para lagi tayo dun babalik pag merong conflict, pag merong di pagkakaintindihan, babalik lang tayo doon. May hidden heart si nanay. Pag naintindihan natin yan, papipigilan tayo sa mali nating gagawin. Kasi naintindihan na natin yung kanyang hidden heart. Tayo na tayo. Awitin natin ito. Times of refreshing. Go now. Go. Go. Awitin natin. Yes, Lord. Times of refreshing, here in your presence, no greater blessing than being with you. My soul is restored, my mind is renewed.
There's no greater joy, Lord, than being with you. Minsan pa, simulan natin yung awit. Times of refreshing, here in your presence. No greater blessing than being with you. My soul is restored. My mind is renewed. There's no greater joy, Lord. Let's pray. Maraming salamat, Panginoon, sa aral ng iyong salita. Pinakita mo sa amin yung hidden heart ng isang nanay. Dalangin ko, Lord, makita pa namin itong lubos. Palaging magpapaalala ito sa amin. At bigyan naming respeto, parangal. Kasi ganun mo dinisign ng mga nanay. Para dyan kami tutugon. Dyan kami babalik pag meron kaming experience ng hindi pagkakaintindihan. Nang sa gayon, Lord, ay magiging tama ang aming tugon dahil naintindihan na namin ang hidden heart ng isang nanay. Marahil kanya ito minsan gusto ng Panginoon pag-pray natin ng mga nanay natin o sarili natin, pero tayo hindi magandang nagawa kay nanay. Kailan pa tayo babawi? Baka ito na yung pinakamagandang oras na bumawi na tayo para kay nanay, panalangin natin siya. Pag-pray natin ng magandang relationship sa tahanan. Pag-pray natin ng marami pang mga nanay na meron ding parang Miguel sa buhay na tinitiis. Ay pag-pray natin sila na sila'y makakilala rin sa Panginoon sapagkat napakadakila na panalangin ng isang ina. So minsan pa aawitin natin ito, times of refreshing. Sa inyong gustong lumapit, ano man ang dahilan ng inyong paglapit sa Panginoon, halika kayo, pakirala kayo sa inyong kinatatayon. Sama-sama tayong kausapin natin si Lord. Pag-pray natin, ano man na gusto niyo pag-pray, just come and pray. Okay? Times of refresh. Yes, go. Amen. Sige po. Kayo lumapit, pray lang. Amen. Yes. Thank you. Thank you, Lord. Yes. No greater blessing than... Yes, amen. Sige po. Come. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tayo kakanta. Pakinggan natin ang tugtog. Kausapin nyo lang ang Panginoon.
Panginoon, dalangin namin ng aming mga nanay, bigyan mo pa sila ng mahaba pang buhay, magandang kalusugan, kalakasan, wisdom. Bigyan mo pa sila ng maraming pasensya, Panginoon. At kung meron mang mga pain na kami ang dahilan, forgive us, Lord. Kung may mga nasabi kaming di maganda sa aming mga nanay, forgive us. Kung amin silang nasuway, kung amin silang napastos, kung amin silang sinaktan, kinainisan, patawarin mo kami, Lord God. Bigyan mo kami magandang relasyon sa aming mga nanay, at ang mga nanay, Lord, ay i-heal mo mga damdaming nasaktan, mga isip na palaging gising kahit madaling araw dahil sa kakaisip sa anak. At kung meron mga miyembro ng pamilya hindi pa ligtas, ay kami nananalangin, nakikiisang dumudulog sa kung may mga nanay dito na may mga anak na hindi pa ligtas. Ligtas mo sila, Lord. Baguhin mo ang mga puso. Powerful ang prayer ng mga nanay ngayon, Lord. Ligtas mo mga anak na hindi pa nakakakilala sa iyo. Gamitin mo panalangin naming lahat, lalo panalangin ng mga nanay. Salamat po. Maging best gift to ngayong Mother's Day, yung pagkakataong dinulog namin sila sa iyo, pinagkatiwala namin sila sa iyo. At kung meron pang ibang mga ipinanalangin, hawakan mo na, Lord, ang iyong mga anak, akapin, buksan mo na ang pintuan ng langit at ibuhos ang pagpapala, ibigay ang kapayapaan, ibigay ang kasiyahan ng Banal na Espiritu, because the joy of the Lord is our strength. In Jesus' name,